Sa video na ini-upload ko sa my main space, may nakita ako na comment na ang damot daw ni Diablo sa kapangyarihan, kaya gusto kong ipaliwanag kung bakit. So konting context muna tayo. Sa evolution kasi nitong si Diablo, apparently nagawa niyang makontrol ang amount ng marireceive na blessing ng mga under sa kanya. Hindi pa natin confirm kung totoo nga ito, pero mas konti kasi talaga yung na-receive na blessing ng mga under ni Diablo compared dun sa mga na-receive na blessing ng ibang mga nag-awaken into a true demon lord. Sa lahat ng mga nangyaring evolution ng 12 patrons, probably itong si Diablo ang may pinakamalaking improvement. Tapos yung mga under sa kanya ang may pinakamaliit na improvement na pinakita. Sa tingin ko, tama lang ang ginawa nitong si Diablo kasi hindi magandang idea na bigyan mo na lang ng malaking power ang mga mahihinang subordinates mo dahil hindi din nila makokontrol ang power na ito. Magiging mayabang lang sila dahil sa biglang jump in amount of existence points. Ganito ang nangyari sa mga subordinates nitong si Feldway na pinag-incarnatean niya ng mga angels. Malakas ang powers nila pero natalo pa din sila ng mga fighters ng Tempest. Kung ganito ang nangyari sa mga demons na under nitong si Diablo, baka maging problema lang ito ng Tempest in the future. Ang kailangan talaga nila na gawin ay mag-gain ng experience at maging masterful sa pakikipaglaban at i-gain ang kanilang sariling powers. Kaya I think maganda naman ang intention nitong si Diablo, kaya niya ginawa to. Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin itong absurd rule na ginawa nitong si Diablo. Ito ay patungkol dun sa may exoskeleton nitong si Zishon. Alam na naman natin na itong part na ito ni Zishon ay galing kay Rimuru. At alam na rin naman natin na itinuturing siyang god nitong si Diablo. At dahil doon ay gumawa siya ng isang rule na hindi daw pwedeng atakihin ng kahit na sino ang exoskeleton na ito. Pati ang Demon Trio ay sumusunod din sa may rule na ito. Kaya kahit nasa loob naman ng labyrinth ang sparring nila hindi sila makapag-all out dahil may certain area nga itong si Zishon na hindi nila pwedeng matamaan. Although hindi naman mahina itong part na ito nitong si Zishon dahil sobrang tigas nitong exoskeleton na ito at ito ay kasing tigas ng isang mythical grade na armor. Napakalabo na mabasag ito ng kahit na sino sa kanila. Pero since itong Demon Trio god din ang tingin kay Rimuru, sang-ayon sila sa rule na ginawa nitong si Diablo na hindi nga ito pwedeng tamaan. Ang mga normal humans ang isa sa pinakamahinang race sa Tensura Universe. Isa sa mga dahilan nito dahil sa kanilang fragile o marurupok na bodies. Dumedepende ang mga ito sa mga weapons at armors sa pakikipaglaban. Wala ding kakayahan ang isang human na makapag-produce ng kanyang sariling magicules, pero nakakagamit sila ng magic sa pamamagitan ng pagmamanipulate ng magicules sa kanilang surroundings. Pero hindi lahat ng tao kayang gawin ito. Para matuto ka nito kailangan mo talagang pag-aralan. Masyado ding sensitive ang isang normal human being sa mataas na concentration ng magicules sa isang area. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan nitong si Veldora na matutunan niya muna na kontrolin ang kanyang aura bago siya pumunta sa may Tempest. Kasi meron tayong tinatawag na magicule poisoning. Kapag na-expose ang isang human sa masyadong dense na concentration ng magicules, mamamatay sila. Hindi katulad ng isang monster na kapag na-expose sa isang mataas na concentration ng magicules, lalong lumalakas. Kaya ang mga city ay gumagamit ng barrier para lessen ang concentration ng amount ng magicules sa hangin. Pero ang isa sa mga advantage ng mga humans ang kanilang talino. Nakaisip ang mga ito ng paraan para mapalakas ang kanilang mga sarili. Sa pamamagitan ng research maraming nadiskubre ang mga humans. Nakapag-perform na sila ng magic. Na-utilize din nila ang mga spirits at nakagawa sila ng iba't ibang mga fighting techniques. Ito ang dahilan kung bakit isa ang mga humans sa mga pinaka-successful na race kahit na ang karamihan sa kanila ay talagang mahihina. Mahina talaga ang isang normal human, lalo na kapag mag-isa lamang. Kaya naman lumalaban ito bilang isang grupo. In this video ay pag-uusapan naman natin kung ano na ang nangyari kay Hakuro. Isa si Hakuro sa mga characters na hindi natin palaging napag-uusapan. Napansin ko rin na hindi siya halos nagpapakita sa mga nakaraan natin na videos, kaya gusto kong gumawa ng isang short video patungkol sa kung ano na ba ang ginagawa niya ngayon. Maraming nagtataka kung bakit daw hindi napasama itong si Hakuro sa may 12 patrons. Kitang-kita naman na when it comes to skills ay napakahusay talaga nito. Sinabi ko na skills kasi skill talaga
ang may pagmamalaki niya. Napakabihasa nitong si Hakuro when it comes to swordsmanship. In fact, isa siyang sword saint. Pero ang problema may pagkukulang itong si Hakuro when it comes to strength. Kahit gaano pa siya kagaling sa kanyang swordsmanship, kung kulang naman ang strength niya para maipenetrate ang kanyang kalaban, hindi din ito magiging effective. Napaka-importante talaga ng tamang balance na pag-iwanan itong si Hakuro ng ibang mga subordinates nitong si Rimuru. Pero okay lang yon kasi matanda na itong si Hakuro. 300 plus na ang edad niya. And even for Akijin, matanda na rin yon. Hindi siya nakapag-evolve into a true Demon Lord kasi katulad ni Zoe, wala din siyang Demon Lord seed. Kaya limited pa rin ang kanyang lifespan. At honestly, sa ngayon, I think nasa pinaka the best na position para sa kanya itong si Hakuro. Isa na lang siya sa mga war advisor at trainer din siya ng mga bagong soldiers. Si Hakuro din ang naging teacher ng mga children na kinuha nitong si Rimuru sa may Ingrasya.